Handog ng PH Movie Recap. Ngayong araw mapapanood nyo ang adventure thriller na pelikula, pinalabas noong 2004 pinamagatang National Treasure. Relax at mag-enjoy. Ang istorya ay nagsimula sa madilim na kwarto sa attic noong 1974. Ang batang lalaki na si Ben ay nakakita ng libro na nadiskubre ito ng kanyang lolo at ikinwento ang istorya. Noong 1832 may lalaking makikipagkita sa presidente, ang presidente naman ay wala. Kaya umalis na lang ito para may sekreto ang tungkol sa kayamanan na nalalaman ng ninuno ni Ben na si Thomas Gates. Ang kayamanan ay nakalimutan na dahil sa mga lumipas na panahon, pero nadiskubre ito ng mga mandirigma. Sa panahon ng digmaan nagawa nila ito itago at nag-iwan lamang ng iilan palatandaan kung paano mahahanap. Nag-iwan si Thomas ng palatandaan at mababasa doon ang kasinungalingan tungkol sa Charlotte. Dumating ang ama ni Ben kaya naputol ang kanilang pag-uusap na si Patrick na hindi naniniwala sa istorya. Taon ang lumipas, naglalakbay si Ben papunta sa Arctic kasama ang dalawang lalaki, si Ian at Riley kasama ang isang grupo, hinahanap ang lumubog na barko. Naghukay si Ben para alisin ang nakataklob sa isang parte ng barko at nakalagay ang pangalang Charlotte. Pinasok nila ang barko at nakita nila ang katawan ng kapitan na nakahiga sa barilya. Binuksan ni Ben ang barilya at nadiskubre ang isang bagay na magiging susi para mahanap ang kayamanan, palatandaan para sa Declaration of Independence. Sinabi ni Ian na kukuhanin niya ito at ang declaration pero noong tinanggihan ni Ben, lahat ng tauhan ni Ian ay tinutukan sila ng baril at kung hindi ito ibibigay ay papatayin sila. Sinabi ni Ben siya lang ang may kakayahan makaresolba nito. Binalaan ni Ian na babarilan niya si Riley Puere kung sasabihin ni Ben. Sinimulan ni Ben sunugin ang paligid pero sinarado ang pintuan ni Ian, nakatakas naman sila mula sa lagusan bago ito sumabog. Sinubukan ni Riley magbigay ng impormasyon sa FOI sa intensyon ni Ian pero di siya pinaniwalaan. Nagtungo sila sa museo at nakilala nila si Dr. Abigail Chase. Humanga si Ben sa koleksyon nito pero napansin niya na may kulang pa. Tinanong niya kung maari ba matingnan ang declaration kung meron itong invisible ink sa likuran ng papel ngunit sila ay nabigo at umalis na lang. Pinuntahan nila ang lugar para makita at meron salamin sa ibabaw ng declaration. Nagdesisyon si Ben na kukuhanin nila ito at sinabihan si Riley kung posible ba ito. Pinaliwanag na marami itong seguridad para sa mga nagbabalak magnakaw. Nag-usap sila para maghanda sa gagawin nilang pagnanakaw. Pinadalhan ni Ben si Abigail ng kulang nito sa kanyang koleksyon. Nagpunta si Riley sa lugar upang simulan ang plano para paganahin ang alarma. Nakatanggap ng tawag si Abigail at nagpunta sa isang kwarto para malaman ang nangyayari. Pinapanood naman ni Ian kung paano inaalis at sinusuri ang declaration. Naghahanda naman si Ian ng pangpasabog kasama ang kanyang tauhan. Nakarating na si Ben at nakalusot sa unang nagbabantay ng pasukan. Dumating na rin si Ian at ang grupo. Nagkita na ulit si Ben at Abigail sa party at nagpasalamat ito sa regalo. Ipinagpalit ni Ben ang kanilang inumin na kung saan ang baso ay may fingerprint ni Abigail. Ang grupo ni Ian at si Ben ay patungo sa kwarto sa parehong oras. Sinubukan naman ni Riley kontrolin ang mga Stevie at si Ben naman ay nagawang makapasok sa kwarto at sinimulan kuhanin ang declaration. Nawalan naman ng kontrol si Riley sa mga Stevie dahilan sa isang miyembro ni Ian para maaga ang kontrol. Nagdesisyon na si Ben kuhanin ang declaration at nang sasakay na sa elevator ay bigla dumating si Ian at ang mga tauhan nito. Binaril si Ben ngunit nakatakbo ito papasok ng elevator. At nagawa niya alisin ang declaration sa lagayan. Napansin nang naman ng gwardiya parang may mali at pinindot ang alarma. Patakas na si Ben nang sundan siya ni Abigail at tinanong siya kung saan ito pupunta. Nang tumunog ang alarma napansin niya na ninakaw nito ang Declaration of Independence at kinuha niya ito. Sumakay si Ben sa sasakyan kasama si Riley para tumakas. Mula sa malayo nakita nila si Ian na isinakay si Abigail. Sinundan nila Ben at Riley at nagtagumpay naman sila tulungan ito. Nang tingnan ni Ian ang declaration isa pala itong replika na kinuha ni Ben sa tindahan. Inamin naman ni Ben nasa sa kanya pa rin ang orihinal at may gagawin sila mamaya rito. Alam niyang malalaman ng FOI ang kanyang pagkatao. Kailangan nila magtungo sa bahay ng kanyang ama para makita ang isang bagay. Sa kabilang dako si Detective Sedusky ang naatasan para manguna mag-imbestiga. Nagpunta sila sa inuupahan ni Ben at nadiskubre nila ang mga kopya ng sulat nito. Nakarating na sila sa bahay ng ama ni Ben at tinanong tungkol sa mga sulat pero nagalit ito sinabihan umalis na sila. Sinabi ni Ben na nakita nila ang Charlotte pero sinabi ng ama na hindi ito totoo at mauuwi lang si Ben kakahanap ng palatandaan sa buong buhay nito. Ganun pa man sinubukan na nilang suriin ang Declaration of Independence at may nakita silang mga numero na nakasulat. Sinabi ng ama ni Ben na ibinigay niya ito sa Franklin Institute sa Philadelphia.
Maya-maya dumating ang Foy sa bahay at nakita nila nakagapos si Patrick, binigyan niya ito ng maling impormasyon, dumating na sila Ben sa Philadelphia at si Riley ay nakipagkasundo sa bata para kuhanin ang code, napansin ni Ian at sinundan ang bata ngunit wala na si Riley, nagkikita na silang tatlo upang ipagtugma ang mga nakuhang code, nakita ni Riley na ang oras at litrato sa likuran ng $100, ang nakalagay ay 222. Sinuhulan naman ni Ian ang bata para makapagbigay ng impormasyon na ibinigay niya kay Riley. Nauna sila Ben makita ang Liberty Bell. Si Ben, Abigail at Riley ay nakarating na sa clock tower sa oras ng 222. Pinanood nila kung saan nakatutok ang anino nito, at pinuntahan nila ang lokasyon kung saan nakita ni Ben ang simbolong nakaukit sa bato, at nadiskubre ang kakaibang salamin. Nasundan sila ni Ian ngunit pagdating ay wala na sila Ben. Sinuri nila ang Declaration of Independence. Ginamit ni Ben ang salamin para makita ang bagong palatandaan, namataan naman nila ang grupo ni Ian at nagpasya silang maghiwalay. Dala ang mga palatandaan, nakita sila at nagumpisang habulin. Habang hinahabol sila nabitawan ni Abigail ang Declaration of Independence at nakuha ito ni Ian, papunta si Ben sa napag-usapan nilang lugar para magkita, kasama ang palad na huli siya ng Foy at dinakip siya ng mga ito. Nakita naman nila Abigail at Riley ang pangyayari at tumakas sila. Tinanong ni Abigail si Riley kung paano makakausap si Ian. Si Ben naman ay nasa interogasyon at sinabi sa kanya na meron lamang siyang dalawang pamimilian. Una ay dalhin siya sa presinto o pangalawa tutulong siya sa Foy para mabawi ang declaration at makulong ng matagal pero komportable. Habang nakaupo siya may bigla siyang naalala na meron pang palatandaan dahil sa kanyang natuklasan, biglang nakatanggap ng tawag si Ben mula kay Ian habang nakikinig ang Foy. Gusto ni Ian makipagkita sa kanya sa isang lugar sa New York at dalhin ang salamin. Sinabihan rin niya ang Foy na alam niyang nakikinig ang mga ito na hayaan makapunta mag-isa o kung hindi sisirain niya ang declaration. Sumunod na araw nagpunta na si Ben sa lugar. Naglakad si Ben patungo sa deck. Sinabi niya kay Sadowski na hindi siya tutol at nadiskubre niya ang pangatlong pamimilian, at tumalon si Ben sa tubig at andoon ang kasamahan ni Ian para iligtas si Ben. Kasunod sinabihan niya si Abigail para bigyan impormasyon kaya napatawag dahil nakipagkasundo siya kay Ian, at tinanong kung saan eksakto nilang lugar para tingnan ang iba pang palatandaan na nakalagay at dalhin ito kay Ben. Dumating na rin sila Ian at tinawag siya na may dalang isang bagay at ibinigay kay Ben. Ngayon tinanong niya si Ben kung saan ang lugar ng kayamanan. Sinabi ni Ben kay Ian kung ano ang nalalaman niya bago tangkaing umalis. Naniniwala si Ian na mas marami pang alam si Ben kaysa sa mga sinabi at inamin niyang dinukot niya ang ama nito para gawing bihag. Sinabi ni Ben na kailangan niya makapunta sa loob ng simbahan. Gusto ni Ben palayain ni Ian ang ama pero bihag rin ito sila Riley at Abigail. Sinuot ni Ben ang salamin at tiningnan ang ibang bahagi ng mapa at sinasabi dito beneath Parkington Lane. Ang lahat ay nagtungo sa ilalim ng simbahan at nadiskubre ni Riley ang bato. Nakaukit ang Parkington Lane at ito'y kanilang binasag. Bumungad ang tunnel at lahat sila ay nagumpisang umakyat hanggang marating nila ang chambers. Hinalikan ni Ben si Abigail at habang nagpapatuloy sila isa sa mga miyembro ni Ian ay nahulog at kasawian palad ay namatay. Nagumpisang gumalaw at unti-unting nasesire ang lugar dahil sa katagalan. Si Abigail at Ben ay tumungtong sa kahoy na mauna dahilan ng pagkahulog. Muntik nang mahulog ang declaration pero nagawa nila ito makuha at makaligtas sila. Nagkasama-sama ulit sila at gumamit sila ng elevator para marating ang pinakagitna patungo sa mas maraming tunnel. Narating na nila ang dulo. Sinabi ni Ben na wala na ang kayamanan at wala ng iba pang palatandaan. Hindi naniwala si Ian at nagdesisyon iwan sila. Pwede na lang kung sasabihin ni Ben kung meron pa ibang palatandaan. Inamin ni Patrick alam niya ang dapat gawin na hakbang para malaman ang kasunod na palatandaan ay nasa Boston, at umalis na sila Ian. Inamin ni Patrick na peke lang ang sinabi niyang palatandaan. Bumalik sila sa lugar at nakita nila ang nakaguhit dito na mata at pinindot ni Ben ang pintuan. Papasok patungo sa kwarto ng kayamanan pero nadismaya si Ben at sinabi sa kanyang ama na tama ito. Sinabi ni Patrick nagkakamali ito at maghanap pa ng ibang palatandaan. Naniniwala si Ben na meron iba pang daan para makalabas at ginamit ang isang bagay para maging susi, at dinala sila sa isa pang lugar at sa wakas narating na nila at nadiskubre ang mga kayamanan. Tumawag si Ben kay Sadowski at ibinalik ang declaration at hiniling na bigyan ng pagkakakilanlan ng grupo at ang pamilya sa pagkadiskubre sa kayamanan, at magkameron ng bahagi ang mga museo. Sa kabilang dako ng Boston nahuli ang grupo nila Ian ng FBI, bilang cash award kala. Ben binigyan sila ng isang malaking mansyon at si Riley naman ay may mamahaling sasakyan. Habang patapos ang pelikula,
Pinapakita ni Abigail kay Ben ang bagong mapa.